Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes tayo ngayon, 2 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM malamig sa usapin ng charter change, tinututukan ang pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Impeachment complaints laban sa Pangulong Marcos sa talakay ng House Committee on Justice ngayong araw. Securities and Exchange Commission naghain ng kasong kriminal laban sa Bilyarland. Philippine Coast Guard gagamit ng sonar technology para matunton ang lumubog na MV Trista Kirsten. Deto lumakit na sa 4 na po. 4 na suspect sa pagpatay sa Lady Cup at anak nito hawak na ng pulisya. Asawa ng biktima ay tinuturong mastermind naman sa krimen. Amihan at cheerline magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. LPA posibleng pumasok sa loob ng Parline bukas o sa Miyerkules. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, magdadala ng pagulan ng shear line at northeast monsoon o amihan sa ilang bahagi ng bansa ngayong linggo. Ayon sa pag-asa, malamig ang panahong mararanasan sa Luzon, lalong-lalo na sa matataas na lugar, habang magiging mahangin naman sa bahagi ng Visayas. Asahan din na mahina hanggang sa paminsan-minsang mga pagulan sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, gayon din sa Bicol Region. Samantala, shear line naman ang magpapaulan sa northern part ng Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas, partikular na sa Samar ngayong araw. Maulap naman na may kaunting pagsilip ng araw ang magiging panahon sa Metro Manila hanggang Huwebes yan habang magiging maulan din ang Biyernes hanggang Linggo. Iginit ang pag-asa posibleng mabuo naman ang isang low pressure area sa silangan ng Palau at pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Ganyan batay sa pagtaya, mababa pa ang tsansa nito na maging isang bagyo. Patay ang isang senior citizen habang 1,400 pamilya ang lumikas matapos ang flash floods na dulot ng malakas na ulan sa Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental Police Provincial Office, nasawi ang 87 anyos na lola matapos malunod ng lumubog sa baha ang kanyang bahay sa Sagay City. Sinasabing bedridden na kasi ang biktima kaya't hindi agad nakalikas ng tumaas ang tubig. Higit sa 100 pamilya o katambas ng 4,000 katao ang naapektuhan din ng mga pagbaha mula sa 5 local government units. Habang 51 kabuhayan ang nasira dahil sa landslide sa barangay Pulipangyan sa bayan ng Taboso dahil na rin sa lakas ng ulan dulot ng shear line. Binaha din ang ilang bayan sa Negros Occidental kabilang ang 24 na barangay ng Bacolod City nitong weekend. Ayon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, partikular na ng head nito na si Ana Maria Pornan, naka-yellow alert ang buong lalawigan simula alas 6 ng gabi noong pang-Sabado habang sumabay din ang high tide dakong alas 7 ng gabi. Bunsod dito, 146 na individual ang inilikas, kaya kalaunan na nakauwi din ng kanilang matahanan matapos humupa ang tubig baha. Bukod sa Bacolod, kabilang din sa nalubog sa baha ang 2 barangay sa Sagay City, siyam sa barangay Taboso.
Ayon sa pag-asa, ang malakas sa pag-ulan sa Visayas sa tilang bahagi ng Luzon ay epekto pa rin ng umiiral na shear line. Aabot naman sa 1.68 million pesos. 1,068,000 pisong halaga ng undeclared cellular phone mula sa China ang nasamat ng Bureau of Customs Port of Cebu. Sa ulat kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakumpiska ang 12 package na naglalaman ng 247 units ng branded na mobile phones sa subport ng Mactan. Unang diniklarang personal effects ang nasamat na shipment, sumalit lumitaw sa mga nakitang x-ray images ng agarang isailalim sa pagsusuri ang package at yan din sa physical examination. Dito na diskubre na undeclared ang commercial quantities ng mobile phones na salungat sa deklarasyon ng mga kargamento. Bukod dito agad na naglabas ng warrant of seizure and detention si District Collector Alexandra Yapa Lumantad laban sa nasabing kontrabando dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10863. Hawak na ng otoridad ang 4 na suspect sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at sa 8 taong gulang na anak nitong si John Ismael. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, nadakip ang mga suspect na sina Pia Katrina Panganiban, ang car agent sa nakatransaksyon ng biktima. Ang asawa nitong si Christian Suarez Panganiban na dating pulis at isang kasabuat na si Gil Baldimoro D, isang rider. Alas 8 ng gabi ng Biyernes ang maaresto ang naturang mga suspect sa magkakahiwalang lugar sa Quezon City. Na-recover mula sa kanilang cellphone at identification cards na magina, ganyan din ang 100,000 pesos na cash. Samantala, nasa kustodiya na rin ang pulisyang asawa ng napatay na pulis. Ito ay si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Matapos itong kusang sumuko sa mga otoridad, kasunod ng pagkakadawit sa kanya sa krimen at sinasabing isa siya sa mga suspect. Itinuturing na rin na suspect sa pagpatay sa Lady Cup at anak nitong 8 taong gulang mismong asawa ng biktima. Nasa kustodiya na nga ng pulisya si Police Senior Master Sergeant John Mollenido, asawa ni Police Senior Master Sergeant Diane Marnie Mollenido. Ito'y makarangi kanta ng 2 suspect na sina Pia Katrina Chua Panganiban at Mr. nitong si Christian Suarez Panganiban na si Master Sergeant Mollenido talagang pumatay sa mga biktima dahil umano sa pera. Sa bersyon naman ng isa pang suspect na si Gil Baldimoro D. Jr., isang rider, sinabi niyang ang mag-asawang Panganiban talagang pumatay sa mag-ina. Na-recover sa bahay ng mag-asawang suspect ang cellphone ng mga biktima, identification card, pati na ang 100,000 pisong cash. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa naturang krimen. Pero nilinaw ng kampo ni Police Senior Master Sergeant John Mollenido, asawa ng napaslang na Lady Cup, na hindi siya inaresto ng mga otoridad. Sa Facebook post ng Rimando Law Office, pinabulaanan nito ang kanyang misleading na maulat tungkol sa pagkakaresto sa naturang opisyal. Ayon sa kanila, kusang sumuko ang kanilang kliyente at sa mga katunayan ay patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Matay sa paunang report, inaresto umano ng Quezon City Police District ang asawa ng napaslang na Lady Cup. Matapos itong ituro ng isa pang suspect sa manoy pagiging mastermind sa naturang karumal-dumal na krimen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at maprotektahan din ang mga manlalaro laban sa mga scammer. Inilansad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado o lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website na may direct ng link sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang napoprotektahan din ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro.
Paalala naman ni Chairman Tenko, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan kapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcor-guarantee. Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Bones, magandang umaga, Pilipinas! May nga sa mga koturandada sa Bay City, Negros Oriental. Ibag na bigat sa mga suki natin dyan po sa Isabela, lalong-lalo na sa bayan po ng San Mateo. May buntag Sugbo. Isa pang pulis sa unang iniulat na nawawala ang natagpo ang bangkay habang nakabaon sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Renato Casway Jr. na nakatalaga sa PIDEG Special Operations Unit 3 at residente ng Almada Street sa Baliwag City. Habang ang suspect naman ay si Julian Salamat ng Barangay Santo Niño, Malolos City na isang police asset, Oliver Mauricio alias Sampol at si Police Corporal Vivencio Abalos. Batay sa police report na magkasama sina Casway at Abalos na magtungo sa bahay ni Mauricio kung saan naroon din sa loob ng bahay si Salamat. Binaril umano ni Salamat si Casway matapos na hindi magustuhan ang biro ng biktima. Pero sa halip na dalhin sa ospital at itawag sa presinto, itinapon umano sa ginagawang Poso Negro ang bangkay ni Casway. Noong January 30, kinanta pa na ni Abalos ang pangyayari sa police station. Si Corporal din ang nagkwento. At dahilan upang puntahan ang bahay ni Mauricio at makita sa Poso Negro ang bangkay nga ni Casway. Arestado naman sina Mauricio at Abalos habang hinahanting pa si Salamat. Itinuturing din ngayong accomplice sa krimen ang journalist ni si Orlan Mauricio na siyang may-ari ng bahay at ng Poso Negro na pinagbaunan kay Casway. Umakyat na sa 40 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Trista Christine 3. Ito'y makarang makarecover pa ang otoridad ng 3 bangkay sa may bahagi ng Balok-Balok Island kahapon na umaga. Ayon sa Basilan Provincial Police Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mula sa 40 na recover na mga bangkay, 33 sa mga ito ay natukoy ng pagkakakilanlan. Enero 26 na lumubog ang MV Krista Christine 3 sa katumigang sakop naman ng Basilan. Magandang umaga, Pilipinas! Gagamit na ng sonar navigation and ranging o sonar technology ang Philippine Coast Guard para matunton ang lumubog na MV Krista Christine 3. Ito ay makarang mabigo maturidad na malocate ang naturang Roro Ferry sa pamamagitan ng kanilang inisyal na underwater drone mission. Ayon kay Haji Mutamad Mayor Arsina Kasing Nano, una nang nag-deploy ng Remote Operated Vehicle o ROV para sa paghanap ng MV Trista Christine, pero bigo pa rin ang mga otoridad. Kaugnay nito, nagsanib puwersa na niya lokal na pamahalaan at ang Coast Guard sa pagsasagawa ng sonar operation na magsisimula ngayong araw upang mapabilis ang paghanap sa lumubog na Roro vessel. Mahaharap sa kasong kriminal ang 40 opisyal ng Bureau of Fire Protection na nagsilbi sa Bids and Awards Committee mula 2005 hanggang 2025. Dahil naman sa pandarayan sa procurement deals at iba pang katiwalian. Ako, tagal na ho nitong mga anomalyang ito sa Bureau of Fire. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Becremulia, nadiskubre ng ahensya ang tungkol sa manoy bid rigging sa Bureau of Fire na umabot ng bilyong pisong halaga.
Isa niya sa makakasuhan ang dating Quezon City Fire Marshal na namuwersa sa isang establishmento sa Cubao para bumili ng malaking bilang ng fire extinguisher bilang kondisyon sa compliance nito. Napag-alaman sa una sinagawang inspeksyon ay require nito ng pagbili ng 500 fire extinguishers. At meron pang karagdagang 1,500 units sa susunod na inspeksyon para sa isang building labang. Ano yun? Bawat kanto, lalagyan mo ng bawat kanto ng building, ha? Lalagyan mo ng fire extinguisher. Git ng kalihim, maglalabas sila ng full report tungkol sa mga ito sa susunod na linggo at magkakasa na rin ang DILG ng malawakang investigasyon kaugnay ng pinaniniwalaang organized crime syndicate sa loob ng Bureau of Fire Protection. Nako, Secretary John Vic, ito siguro siyang legacy mong iiwanan, ha? Mawakasan ang korupsyon sa Bureau of Fire Protection. Abay, mantakin nyo dyan para ka makapasok sa Bureau of Fire, ha? Ang lagayan kalahating ₱1,000,000. Oo naman, ganun ho kalupit. Kaya kahit na-qualified ka na, pumasa ka na sa iba't ibang mga examen, sa qualifying exam, kapag wala kang kalahating milyon, hindi ka pwedeng maging miyembro ng Bureau of Fire Protection. Malupit. Ako pa. Sa dami ho nung mga nagpatulong sa amin, hindi, hinanapan ng kalahating manok. Ganun ho kalupit. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Baklaran. Eto muna. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropang pogi kasama ang Pride Detergent ni Sherwin Alfaro ay nandyan sa Napico Compound, Barangay Manggahan, Pasig City. Yan dyan sa mga taga-barangay Napico Compound, Manggahan, Pasig City. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikat dyan si Santa Claus. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay pertain. Pertain, patungkol. Ayan, ha? Pertaining to. Ayan, ha? Pertain. Kaya, mga suki, ha? Alam na dis. Magandang umaga, Pilipinas! And pertaining to illegal drugs, and then illegal drugs, unauthorized drugs. Nagbabala po ang Food and Drug Administration o FDA at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa mga peking bakuna at mga hindi otorisadong gamot. Kaya pagka walang FDA certification, wag ko kayong bibili. Ayon sa FDA, binibenta ang mga unregistered at mga peking dengue vaccine sa social media, online marketing platforms at iba pang unlicensed sources na maaaring maging banta sa kalusugan kapag naiturok. Samantala, pinag-iingat din ng CICC ang publiko sa talamak na bentahan ng unregistered na gamot na nag-bypass sa legal safeguard sa pamamagitan ng anyay deceptive advertising. Sinabi ni CICC Executive Director Renato Paraiso, karaniwang gumagamit ng artificial intelligence ang mga scammer at nag-i-sponsor ng mga social media advertisement para i-advertise ang peking gamot bilang isang lehitimong produkto. Kaugnay nito, hinimok ng CICC at ng FDA ang publiko na bumili lamang sa mga health products mula sa mga lehitimo at mga lisensyadong seller para hindi mabiktima ng mga scammer. Pangalawa, kung hindi ho ninyo mabasa, kung mga Chinese character yan o Japanese character, whatever character, na walang English translation o walang Tagalog translation, Filipino translation, wag ho ninyong bibilhin yan. Kayo lang din ho, madadali ho, hindi man kayo magkasakit, baka wala din hong bisa yung inyong mga bibilhing gamot. Magandang umaga, Pilipinas! Naghain ng kasong kriminal ang Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation. Kaugnay na umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Kaya namanipula ang share price ng kumpanya at namisled o niligaw ang mga investor. Ayon sa SEC, nagugat ang reklamo sa pagsusuri ng komisyon
sa public disclosure sa trading activities ng Bilyar Land. Matay kasi sa isinapublikong financial statements noong 2024, iniulat nila ang total assets na 1.33 trillion pesos at net income na 999.72 billion pesos. Bago pa man matapos ang external audit, pero nang isimite ang audited financial statement, ibinaba ng Bilyar Land ang total assets sa 35.7 billion pesos malayo sa naunang inilabas na 1.33 trillion pesos. Nawala yung 1 trillion. Dagdag pa na sa reklamo, nakibahagi umano ang mga kaugnay na kumpanya kabilang ang Infra Holdings Corporation sa paglikha ng artificial demand at sinuportahan ang share price ng Bilyar Land. Inaakusahan din ng SEC si Camille Villar ng insider trading. Matapos umano siyang bumili ng 73,600 shares noong Disyembre ng 2017. Ilan sandali bago ang corporate disclosure na nagdulot sa pagtaas ng presyo ng stock. Kabilang sa pinangalan ng respondent, sina Bilyar Land Chairperson at dating Senador Manuel Villar Jr., dating Senador Cynthia Villar, Senator Camille Villar, Senador Mark Villar at iba pa. Ako, malupit ito ha. Bahagyang nag-shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos matapos ang huling hakbang ng funding deal ng Senado. Nagsimula ang shutdown noon pang Sabado ilang oras matapos na aprobahan ng mga senador ang pondo para sa karamihan ng mga ahensya hanggang Setyembre. Kasama rito ang pondo para sa Department of Homeland Security na siyang nag-aasikaso sa isyu ng immigration. Nakipag-deal si US President Donald Trump sa Democrats matapos tanggihan na madagdagan ang pondo para sa immigration enforcement kasunod naman ng marahas na insidente kaugnay ng pagkakapatay sa 2 US citizens sa Minneapolis. Ito na ikalawang shutdown sa loob ng isang taon at nangyari lamang sa loob ng isang linggo matapos ang nakarang shutdown noong 2025 na tumagal naman ng 43 days. Inaasahang mas maikli at mas magiging at hindi kasing lawak ng epekto ng shutdown dahil sa magbabalik na ang sesyon ng House of Representatives ngayong Lunes. Linggo pa ngayon sa Amerika. Kuha tayo mamaya ng update mula kay Jojon Balarite Ako. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marigit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-con sa Pride? Iset worry-free naman ang laundry. Sa triple staining formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tensor Chocolate. Modern 7 on Cotton, gawa po ito ng ACS. Ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government ang kagat na pagtatanggal ng mga pangalan at mukha ng mga politiko sa mga signage, marker at tarpaulin ng mga proyekto ng gobyerno. Okay, si Senator John Vic. Senator John Vic. Si Secretary John Vic, ano ha? Asunod nito ng direct na ibangan ng DILG sa mga regional offices nito at pamahalaan lokal na sumunod sa anti-Apple policy ng pamahalaan. Ayon kay Secretary John Vic, ang mga government project ay binabayaran mula sa pondo ng taong bayan kaya hindi dapat ginagamit bilang personal na billboards ng mga politiko. Sa ilalim ng anti-Apple policy, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, mukha, logo, initials, color, motif, slogan o anumang identifying symbol sa mga politiko sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa naturang kautusan ng DILG. Iginiit na bagamat walang ghost billboards, ay tiyak namang merong mga tinatawag na Apple billboards. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, kaya nga na-booking yung mga ghost projects dahil doon sa mga billboard. Walang ghost billboard na. Ayan, may mga ghost project. Ayan, ha? Iba naman yun. Yung ghost receipts, ibang usapan naman yun. At saka yung ghost collection. Ayan, iba naman ho yun. Ibang usapan yun kayo naman, oo. Huwag nyo nililigaw ang usapan. Ayan, magandang umaga sa mga suki natin.
4:31 ang oras sa buong kapuluan. Sa mga may importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 32 makalipas ang alas 4. Number 1. Na naman! Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko. $35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa ating mga suki ha, lalong-lalo na ho doon sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas. Sa mga seafarers natin, good morning! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu. Magandang umaga din po sa mga taga Hong Kong. Kung kayo'y pabalik ng Pilipinas, magsaselebrate ng Valentine's dito, wag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, mataste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Tumanggap ng pagkilala at pasasalamat ang Bureau of Customs mula sa global logistics giants na FedEx. Dahil sa naging mabilis na aksyon ng ahensya na nagresulta ng mas maagang pagdating ng mga package at mga pangunahing bilihin ng mga Pilipino. Sa isang liham para kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs, ipinahayag ng FedEx Philippines Managing Director na si Maribeth Espinosa ang kanilang pasasalamat sa pag-aproba ng BOC sa karagdagan chartered cargo flights at pagbibigay ng exemption sa permito transfer. Ayon kay Espinosa, dahil sa suporta ng BOC, ang mga imported na container ay direkta nang naililipat sa bonded warehouse ng FedEx para sa agarang sorting, nagdulot ng mas mabilis na processing time habang nananatiling sumusunod sa customs laws and regulation. Bukod dito, kaya na mag-operate ng FedEx ng hanggang 7 chartered flights kada linggo. Bukod pa sa regular na flight mula China at nakatulong din ito para maiwasan ang pagtambak o kayong pagkantala ng mga parcel na dumarating sa Clark tuwing madaling araw. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang mas mabilis na pagpuproseso ng cargo ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil mas mabilis na nadideliver ang kanilang mga online purchases, ang business shipments at iba pang mahalagang mga produkto. Panibagong enkwentro sa Club sa Patikul Sulu, isang sundalo patay at isang miyembro ng BIPAT naman at mga sibilyan ng sugatan. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Isa sa mga sundalo mula sa 35th Infantry Battalion, Philippine Army at isang miyembro ng BIPAT ang napatay sa panibagong engkwentro sa Barangay Bungkaong, Patikul, Sulu. Sa impormasyon mula sa Patikul PNP, naganap ang engkwentro sa liblib na lugar kung saan nagsagawa ng combat patrol ang military. Matapos sa katanggap ng report mula sa mga sibilyan, kaugnay sa sightings sa mga nagtitipong armadong grupo sa nabanggit na lugar. Umabot sa more or less 10 minuto ang naging palitan ng putok at napatay sina Army Sergeant Earl Bagyuro na residente ng Zamboanga, Sibugay at isang miyembro ng BIPAT na si Najir Hashim.
Batay sa report ng Patikol PNP, dahil sa biglaang putukan, may mga farmers ng durian plantation sa lugar ang na-crossfire. May ilan umano sa kanila ang tinamaan ng ligaw ng mga bala na pawang residente ng Lati, Patikul, Sulu na agarang nadala sa pinakamalapit na ospital. Hanggang sa binabalita natin ito, wala pang kumpirmasyon kung anong grupo ang mga nakaengkwentro ng 35th IB sa Patikul, Sulu at nagpapatuloy ang clearing and hot pursuit operation laban sa mga tumatakas sa armadong grupo. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Makikita man sa 3.9 million pesos na laga ng tanim na marijuana ang winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Higit sa 3.7 na milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana ang sinunog ng mga otoridad sa patuloy na anti-drug operation sa Sitio Batangan, Takadang Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng marijuana eradication operation ang mga operatiba ng PDEA, NBI, Cordillera, Benguet Provincial Police Office, Benguet Provincial Drug Enforcement Unit, Highway Patrol Group at Kibungan Municipal Police Station sa apat na na-discovering plantasyon ng marijuana na may sukat na 2,050 square meters at tinamnan ng 19,900 na fully grown marijuana plants na may standard drug price na 3,980,000 pesos. Lahat ng mga natuklasan tanim na marijuana ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Gayman walang naarestong marijuana cultivator sa naturang operasyon. Ngunit patuloy ang aktibong investigasyon para matukoy ang mga individual na responsable sa illegal na pagtatanim ng marijuana. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Alas 4:40, sisimula na ng Department of Agriculture ang konstruksyon ng Farm to Market Road Project sa Abril ngayong taon. Pagtitiyak ng DA, magiging transparent ang paggamit sa 33 billion pesos para sa pagsasagawa ng libu-libong kilometro ng proyekto sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Laurel, o Luis Chu Laurel, bukod pa rito, ila-livestream ang bidding ng DA sa ngalan ng transparency. Good luck ka. Nilinawan ni Senator Panfilo Lacson ang pagkakatag sa daan-daang plant control projects bilang mga umano'y ghost projects ay nagugat sa maling grid coordinates na naisumite sa palasyo ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Muling tinalakay ang isyu sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan lumutang ang pangangailangan ng mas maayos na project mapping, tamang coordinates at masusing verifikasyon patungkol sa nasabing mga proyekto. Dahil sa maling grid coordinates, nagmukhang nawawala ang ilang mga proyekto kahit ang aktwal na pagpatupad ng mga ito sa field. Sa ilang joint inspection ng DPWH, kabilang sa mga site visits sa Bulacan, kumpirmadong may iral ang ilang proyektong pinagdududahang ghost. Bagamat ang ilan ay nasa ibang lokasyon dahil sa nasabing maling coordinates. Ang resulta ng joint inspection ay naitala na sa mga opisyal na ulat ng DPWH. Ang mga pribadong gumawa ay sumunod lamang sa teknikal na plano, drawing at instruction ng DPWH. Wala silang kapangyarihang baguhin ang lokasyon ng proyekto o magtakda ng sarili nilang coordinate. Itinanggi naman ni Bunuan ang paratang ni Senator Lacson. Pero day one pa lamang hunong pag-iimbestiga ho ng ICI, sinabi na ho natin dito sa ating programa na mali yung grid coordinates na naibigay ho doon sa complaint center. Ay nako, ingat po kayo ha. Magandang umaga po kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Nangako naman ang DPWH na tatapusin ito ang konstruksyon ng matagal nang nakatenggang Malabog flyover sa Daraga Albay sa loob lamang ng 2 taon. Kasunod ito ng ginawang pag-inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa naturang proyekto kahapon. Ang kay Dizon, 2020 pa sinimulan ang Malabog flyover na hawak ng Alpha and Omega Gel Contractor ang and Development Corporation na pag-aari ng mga diskaya.
ngunit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Iginit ng kalihim, iti-terminate na nila ang kontratang ito sa kumpanya ng mga diskaya at muling bubuksan para sa rebidding ngayong buwan ng Pebrero. Ang Malabog flyover ay sinimulan para sana maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko mula Bicol International Airport patungong Maharlika Highway. Isasalang na sa public auction ng Bureau of Customs ngayong araw o ngayong linggo ang 8 luxury cars na pagmamayari ng contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, nakatakda ang viewing ng mga sasakyan sa February 5 at 6 para po ito sa mga interesadong bidder. Kabilang sa mga isusubasta, mga sumusunod na high-end na mga sasakyan: 2024 Lincoln Navigator, 2023 Rolls-Royce Cullinan, ito yata yung may payong, 2022 GMC Yukon Denali, 2022 GMC Yukon XL Denali, 2022 Cadillac Escalade ESB, 2022 Maserati Levante Modena, 2022 Bentley Beytaga, 2021 Cadillac Escalade, 2019 Bugatti Chiron Red, at saka 2017 Bugatti Chiron Blue. Noong November 2025, 3 luxury vehicles din ang mag-asawang diskaya ang naibenta sa halagang 38.21 million pesos. At noong December 2025 din, 2 naman ang ni-auction sa halagang 9.5 million pesos. Kaya sabi ho ng Bureau of Customs, nag-aanyaya si Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga interesadong buyer. Magandang umaga, Pilipinas! Binigyan din ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigpit nitong direktiba para sa mas matatag na revenue collections, advanced trade na facilitation at maigting na pagpapatupad ng hakbang upang maprotektahan ang border ng bansa sa isinagawang First Collector Conference. Punto ni Nepomuceno, mahalaga ang nasabing hakbang tungo sa misyon ng BOC na maabot ang target nito ngayong Enero kasabay ng isinagawang reforma sa loob ng ahensya. Inilatag din ng Commissioner ang priority framework na nakaangkla sa integridad, pananagutan at modernization alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na Good Governance Agenda. Git nito, mahalaga ang tungkulin ng bawat kawani ng BOC sa paghubog ng tiwala ng publiko sa isang administrasyon na transparent, maaasahan, tumutugon sa pangangailangan ng bansa. Pagtitiyak din ni Commissioner Nepomuceno, nandyan ang kanyang suporta sa mga BOC collectors dahil ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng buong ahensya. Dating matalik na magkaibigang Ay de las Alas at Chris Aquino, may chance pa daw bang magkaayos? Abaya, alamin natin mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. How are you? Isinantabi na ni Ay de las Alas ang tampo o sama ng loob sa dating best friend na si Chris Aquino. Isa rin siya sa naghahangad na sana ay gumaling na nga si Chris. Ibinahagi na rin ni Ay sa amin nang nakachikahan namin sa press ko ng pelikula niyang Batang Pako na nag-reach out na raw siya kay Chris Aquino pero hindi naman daw ito sumagot. Baka raw nagpalit na ito ng telephone number. Pero ang sabi ni Ay, naging bahagi na raw ng buhay niya si Chris kaya isa rin siya sa nananalangin na sana ay gumaling na ito. Heto pa ang pahayag ni Ay de las Alas. Let's all move on. Past na yon. And si Grace ay naging part ng buhay ko. She's my friendship. And she will be my friendship anyway. Iyan ang pahayag ni Ay de las Alas. Ngayon ay medyo umu-okay na rin naman ang kalagayan ni Chris Aquino na naka-confine pa sa hospital. Nagpatulong nga siyang maghanap pa ng condo unit o bahay na pwedeng upahan somewhere in Makati, Taguig, Mandaluyong, San Juan o kaya sa Pasig. Basta malapit lang daw sa hospital kagaya ng St. Luke's or Makati Med, Asian Hospital, Medical City o kaya Cardinal Santos. Mukhang isasalang na rin siya sa rehab. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Bureau of Immigration. Bilib ako sa pagiging cool ng mga taga Bureau of Immigration, lalong-lalo na sa yung mga frontline nila, yung mga nasa booth nila, sa mga arrival booth nila. Meron hong isang, hindi ko alam kung diplomat ba talaga yun o privilege mama lang,
aba, hinahanapan lang ng ID. Gumawa ng eksena. Sabi niya, 5 taon na akong dumadaan dito. Ngayon lang ako hinanapan ng ID. Ugag ka pala eh. Malay ba naman kung talagang diplomat ka? Diba? Pero hindi naman siguro mukhang diplomat eh. Pagka ganyan binibigyan na kayo ng pribilehyo, samantalang ibang haba-haba nung pilang dinadaanan, ang tsaga-tsaga ng pila, samantalang siya binigyan ng pribilehyo dumaan doon sa hindi natin alam kasi kung anong titulo nun. Diplomat ba talaga, no? Pero yung hanapan ka ng secondary ID bukod sa passport mo, di ba? Ano kayong problema? Gagawa ka pa ng eksena. Diyos ko. Ang hirap dito sa Pilipinas. Ang dami talagang feeling entitled. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, para lumamig ang inyong ulo, mamigay tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Nasa barangay na Pico Compound sa Manggahan, Pasig City, si Sherwin Alparo at ang tropang Pogi. Sherwin! Yes, Kuya Angel, magandang umaga at kahit na gantong nagmamadali ang tindahan na ito ngayong umaga ay nakatutok sa DZRH yung kanilang TV dahil abalang-abala sila sa pagluluto. Ayan, tignan mo, hinahanda ng mga ingredients para sa nilaga, para sa giniling. May isang luto na nga, Sherwin! Nakaisa na. Sherwin, Kuya Angel. alis ka na dyan, abala sila. Huwag kang magulo. Nako, hindi pwede. Hindi pwede, lalo pa ito magbabalat ng sibuyas. Talaga namang tutok na tutok sa pag-tune in sa DZRH. Ate, pangalan niyo po? Gina Morales po. Si Ate Gina Morales. Ate Gina. Yan Ate Gina. Dito ka tumingin. Kasi nasa likod ka. Ate Gina? Sa DZRH. Ate Gina? Every morning po, tuwing magbukas kami ng karinderya. Araw-araw ka nagbabalat na sibuyas na Ate Gina? Opo. Hindi ka naman naiiyak wag ka, ano bang tip mo para hindi ka maiyak habang ikaw Sanay na po, sir. Sanay na? Sanay na po. Sanayan na. Akala ko tumawa ka habang nagbabalat ka na sibuyas para hindi ka maiyak. Hindi po. Sanayan lang po. Sanayan lang, ayan. Sanay nang magbalat. Ilang taon na kayo nagbabalat ng sibuyas? Last year, dati na ako sa karinderya. So, na-stop. So talagang sanay, biyasa na. Hindi naman kayo naiiyak pagka nakabasa kayo ng balita na kinukulimbat yung tax na binabayad natin. Hindi naman po. Hindi naman. Yan. Nasanay na talagang wala nang luha. Nay, paano kung merong gumawa ng sa inyo. Hindi pa na narinig na nanay ang ating litanya. Nay, paano kung halimbawa meron ng api sa inyo, hindi na rin pa kayo maiiyak? Hindi na rin po. Hindi na rin. Talaga. Sanay na kasi matigas na. Matigas na si nanay. Si ate, matigas na. Hindi na naluluha. Ayan. Opo. Ayan. Kung bigyan ka ni Sherwin. Napipiko. Yan. Hindi na napipiko dito sa napiko. Ano pa? Hindi na napipiko. Hindi na. Sanay na. Dahil hindi na napipikon. Ito, sinanay, ito. Dahil sino paborito mga nausap pag umaga? Siyempre po, si Angelo Palmones at si Katoning. Diba? Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Ayan. Hindi na. Ano pa? Hindi na yan. Para isang tipo. Nag-i-slice kasi si nanay, si atin, dinidistorbo mo eh. Ayan. Kailangan niya muna masagot sa ating word of the day para makuha niya yung ating medium component. Word of the day, sir, pertaining. Pertain lang. Pertain. Dahil ako mo yung ating word of the day, ito meron kang medium component at ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga suking appliance stores nationwide. Thank you very much po. Salamat. At hindi lang yan, meron ka pang DZRH Media Noche Basket dahil malapit tayong Chinese New Year. Chinese ba kayo? Hindi po. Handa nyo na lang po kahit hindi kayo Chinese. Yan, okay, Media Noche Basket. At hindi lang yan, meron ka pang pinakamalaki, pinakamabango, pula. Yan. Pride with Public Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubus na ubus yan.
Maraming salamat po, sir. Ayan, congratulations. Nay, eto Nay, baka maiyak na kayo dito sa sasabihin ko sa inyo. Ano ha? Itatanong ko ho sa inyo. Ay, naririnig niyo na, Kuya Nay? Angel, ha? Nay, naririnig niyo na. Ay, ate, Ipakausap natin. ate, narinig niyo na ako. Sandali lang to. Ate, narinig mo na ako? Opo. Ayan, oo. Atin lang to. Kunwari hindi nakikinig si Sherwin. Ano ha? Gwapo ba si Sherwin Alparo? Ayaw po naman. Akala ko may iyak kayo. Kita mo naman. Sherwin. Yakapin mo. Intindi ng pagkakasabi niya. Kita mo. Ang bango ng buhok. Amul Pride detergent. Kita mo. Ang bango, ha? Bagong ligo. Buto kinakaya niyo po yung lamig. Ako hindi ko kinakaya eh. Ting umaga, Ate. muna kayo bago magluto. Ate. Every morning po. Hanggang gabi po kami. Hanggang 6 o'clock. Ayan. Ate, ako ang naluha. Ayan. Naluha ka ba? Baka gusto mong pandagdagan, Kuya Angel. Hindi na. Paalam ka na. Kaya naman, sa mga nais manalo na 1,000 pesos, lagi tumutong sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H. Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakas Promo. Ayan, naluha tayo sa tuwa, sa galak dahil naging matapat si nanay sa pagsasabi ng totoo na pogi si Sherwin Alparo. Ba Sherwin, beke naman, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Vlogger na si Will Dashovich. Aba, nakaladkad sa maning isyu ng hiwalayan ni na Rian Ramos at Sam Bersosa. Bakit? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Aba, mukhang nagkakaroon ng linaw ang issue na break na talaga si Sam Bersosa at itong si Rian Ramos. Lalo pa at pumutok ang pangalan ng foreign vlogger na si Will Dashovich na kung saan sinasabi na ito daw ang bagong boyfriend ni Rian. Hay nako, last year pa itong pinag-uusapan pero hanggang ngayon, nananatiling isang malaking pananong. Ano nga ba ang totoo? Napansin ng mga tao. Nag-unfollow na sa isa't isa si Sam at itong si Rian Ramos. Well, wala tayo sa posisyon para ikumpirma kung hiwalay na nga silang dalawa dahil wala naman silang sinasabi sa kung ano ang tunay na score ng kanilang relasyon sa ngayon. Pero sa totoo lang, marami ang naniniwala na hiwalay na daw talaga ang dalawa. Dahil hindi na ito nakikitang magkasama sa mga lakad sa showbiz o sa mga politika at hindi na rin sila nagpo-post na magkasama. Ay nako, kung ano man yon, nako, lilitaw at lilitaw din ang katotohanan yan. Diba? Iyan ang ating DCRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Siguro itanong natin kay Dante Bunyol ng Katmon Malabon kung ano ba talagang nangyari kina Rian at kay Sam Bersosa. Hindi ba dahil natalo si Sam nung nakarang eleksyon? Lumaban itong mayor kontra kay Yorme Isko? Hindi natin alam. Dante, baka alam mo ha? Timpri mo na sa amin. Congratulations muna sa Court of Appeals. Aba, nagdiriwang pala ng 90th anniversary ngayon ng Court of Appeals. Congratulations sa lahat po ng ating mga maestrado ng Appellate Court sa inyong 90th anniversary. Ano bang mga nakahilerang mga activities ngayong araw na ito? Yan po ay sa ilalim ng pamumuno ni Presiding Justice Audrey Peralta. Justice, good morning and congratulations. Siyempre, batiin din natin si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At congratulations naman court-wide highest disposal of cases na itala ng karamihan ng mga maestrado dyan po sa Court of Appeals Visayas. Top 1 si Justice Rogelio Largo
Tapos number 2 si Justice Tolentino. Number 3 si Justice Palmones. Si number 5 si Justice Marlene Barua Yap. Aba, number 7 naman si Justice Corpin. At sumusunod naman si Justice Dadole Ignacio. Number 9 sa buong Court of Appeals. Aba, sa paramihan ng disposal ng cases. Sisipag nyo ha. Congratulations. Happy birthday muna kay Bong Di Asis. Pinagdiriwang binabati si Kuya Bo, si Boss Bong ng mga poging miyembro naman ng Class Mapitagan ng Philippine Military Academy. Happy birthday Boss Bong Di Asis, si Bongda. Ayan. Magandang umaga din po sa mga taga-Senado ha. Si Tito Sen, bumanat ito ng judicial overreach daw yung naging desisyon ng Korte Suprema sa pagdidismiss with finality doon po sa impeachment complaint laban kay BP Inday. Sabi naman ni Attorney Salpanelo, ang tawag doon ay ignorance overreach. Baka ignorance overload. Pagpasensyahan na ho ninyo. Hindi naman abogado si Tito Sen. Pero ako kay Tito Sen, sisipain ko na yung kanyang mga adviser, no ha? Kung hindi ba naman masyat kalahating ogag tong mga ito, no ha? Payuhan nyo ng mali yung inyong bossing. Obviously, hindi naman hindi naman siguro na ituro kay Tito Sen yung mga isyong yan sa One Ball University, ano ha? Oo. Payuhan nyo ng sakto yung bossing nyo. Hindi yun napapahiya. Mantakin nyo pagkatapos ang solusyon daw po ay cha-cha. Oo. Dahil unanimous yung naging desisyon. Cha-cha. So anong gagawin mo doon sa cha-cha? Tatanggalin mo ang Korte Suprema bilang isa sa mga pillars of government? Hindi ko maintindihan. Anong argumento doon? Kayo kung ano-ano mga pinapayo nyo sa mga boss nyo ha. Pambihira kayo ha. Maganda umaga, Pilipinas! Ilalagay nyo sa langanin ng mga boss nyo ha. 5:01 oras sa buong Kapuluan, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay post-biotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Ang ultamayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. At saka yung PDC, yung po naman yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung may mga concerns pa po tayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871, lalong-lalo na sa mga senior citizen na meron pong mga concerns tungkol po sa mga benepisyo ng ultamayo. At ito pa magandang balita ha, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Prom runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA FRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 2 minuto na makalipas ang 5:00 umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes ho tayo ngayon ha, baka nakakalimutan nyo.
2 ng Pebrero 2026. Ang bilis ha. 2-2-2-0-2-6. Daming 2 ngayon, ano? May second round din daw po ng shutdown sa estado ng sa Gumka. Alamin natin ang latest mula po kay Jojon Balerite Acol. Live mula sa Washington. Jojon, how are you today? Nilalamig, Kuya Angel. At it's -3 but it feels like -8 sa kasalukuyan. Kuya Angel, mga kabayan, paralisado ngayon ang ilang ahensya ng pamahalaan dito sa Amerika dahil sa nangyaring US federal partial shutdown. Matapos po mabigong magkasundo ang US Congress sa huling funding deadline itong nakalipas tama na Biyernes. Ang dahilan, Kuya Angel, hindi nagkasundo ang mga mambabatas sa usapin ng border security funding at ang karagdagang economic relief packages para sa mga estadong sinalanta ng Winter Storm Fern. Dahil dito naputol ang pondo para sa ilang non-essential services. Apektado dito ang libu-libong mga federal employees na naka-furlough o pansamantalang walang pasok at walang sweldo, bagamat mabayaran din kapag natapos po ang shutdown. Sarado ang mga national parks at museums, ang passport at visa processing ay inaasahang magkakaroon po ng matinding delay sa pagproseso ng mga papeles na direktang makakaapekto sa ating mga kababayang naghihintay ng kanilang visa o renewal ng kanilang mga visa. Ganun pa man, magpapatuloy sa kanilang trabaho ang mga essential services workers gaya po ng air traffic controllers, TSA, military at social security payments ay magpapatuloy, pero ang mga empleyado nito ay magtatrabaho muna ng deferred o ang sweldo ay maantala muna, Kuya Angel. Teka muna, so operational ang mga airport natin. Kasi unang naapektuhan nung nakaraang shutdown, nagbawas ng tao yung mga airports eh. Correct. Pero ngayon wala mo nang tatanggalin mga empleyado. Tuloy-tuloy ang trabaho dahil sa nangyayaring winter storm dito sa amin. Kuya Angel, umabot na sa 137 ang mga kumpirmadong nasawi dahil sa malakas na winter storm dito na nangyari dito sa Estados Unidos. Kumusta yung ano nyo? May supply na ng kuryente? Anong gas? Mayroon naman dito sa aming thanks God, mayroon naman. Hindi kami naputulan ng kuryente. Pero sa ibang state, katulad po ng Tennessee, Mississippi at Louisiana, dito po ay may marami po mga nasawi dahil po sa nawalan sila ng kuryente, nawalan ng heater ang kanilang mga tahanan. Ano pa rin? Carbon monoxide pa rin ang cause ng death? Correct. At pangalawa dyan, yung hypothermia na talaga naman pong nagdudulot sa amin ngayon ng ang pinakamababa ay negative 333 degrees Celsius po ang naranasan dito po sa amin sa Amerika. Hanggang kailan yung shutdown na inaasahan natin, Jojon? Sa ulat po ng US Congress, ito po ay yung funding pala ay 2 weeks lang. At after 2 weeks, magkakaroon sila ulit ng pagpatalakay kung magkakaroon ulit ng debatihan kung bibigyan nila ng funding ang border security funding at economic relief packages na ngayon ay nangyayari at pinagdidebatihan hanggang sa mga oras na ito sa US Congress. Hindi din mag-react ng mga politiko dyan doon sa nangyari sa Minneapolis, ha? Naman, kaya ba't nga naman bibigyan ng malaking pondo kung ang hinaharas naman mismo mga citizen din nila, di ba? Anyway. Tama ka, Kuya Angel. Sunod-sunod ang mga rally kahit manlamig ang panahon dito sa amin. Sige, ingat Jojon ha, ingat sa biyahe. Maraming salamat for joining us. Thank you. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Jojon Balerite Acol live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-Washington, Aklan. Ayan. 3 individual arestado sa magkakahiwalay na ikinasang search warrant operation matapos sa makitaan ng baril. Nangyari po ito sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang 3 lalaki sa magkakahiwalay na ikinasang operasyon ng PNP sa Bataan dahil sa illegal na pag-iingat ng baril at bala. Unang operasyon bandang 9:38 ng gabi sa Sitio Maristel, Barangay Alangan, Limay. Naaresto si alias JM, 43 anyos, na nakumpiskan ito ng isang 45 caliber pistol, mga magasin at bala. Sumunod bandang 7:45 ng umaga sa Barangay Sabang Morong, naaresto naman
itong si alias Ter matapos makumpiska ng isang 38 caliber revolver na may bala at 0.60 gramo ng hinihinalang shabu. Siya ay naharap sa paglabag sa RA 10591 at Republic Act 9165. Pangatlong operasyon, bandang 11:48 ng umaga sa Barangay Pantalan Luma, Orani, naaresto rin si alias Dad matapos makumpiskahan ng isang 38 caliber revolver na may 5 bala. Ayon dito kay PD Colonel Martes Salvadora, patuloy ang direktiba sa lahat ng unit ng Bataan PNP na paigtingin ang operasyon laban sa loose firearms upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa lalawigan. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May ababa kay kayungan sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga. 3 lalaki arestado naman sa Mayabas Operation sa Hagonoy, Davao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Main buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, arestado ang 3 lalaki sa ikinasang bypass operasyon na ikinasa ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Hagonoy Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang law enforcement units noong Enero 31, 2026 bandang alas 10:13 ng gabi. Kinilala ng kapulisan ang mga suspek na sina alias Jackie, 38 anyos, alias Tonton, 41 anyos, kapwa residente sa Hagonoy, Davao del Sur, at alias Binsoy, 27 anyos, residente ng Digo City, Davao del Sur. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, PDEA ng Davao del Sur Police Provincial Office at 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company at iba pang mga unit na nagresulta sa pagkakaresto sa mga suspek na sangkot sa pagbibinta ng iligal na droga. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Hagonoy Municipal Police Station ang mga naresto at inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Patuloy namang nananawagan ang Hagonoy Police sa publiko na magkipagtulungan at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinainalang aktibidad na may kaugnayan sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Militar binalaan naman ang natitira pang mga NPA sa Northern Samar. Pagpapatuloy nila ang paglulunsad ng operasyon kung hindi pa rin susuko ang mga ito sa pamahalaan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Mapipilitan pa rin sa paglulunsad ng focus military operation ng militar sa lalawigan ng Northern Samar kung patuloy na makikipagpatigasan pa rin ang mga natitira pang NPA o New People's Army sa lalawigan sa kabila ng panawagan ng pagbabalik gobyerno. Sa record ng 83rd Brigade Philippine Army, nasa 70 na lamang na mga NPA ang kanilang tinututukan at inasahan na ito ay mapapabilang sa mga magsusurinder. Mapipilitan ang tropa sa paglulunsad ng military operations kung mananatiling hindi pa rin ito susuko. Naniniwala naman si Brigade Commander Brigadier General Carmelito Pangatungan na malapit ng deklarasyon ng insurgency free sa buong lalawigan kung saan taong 2025 kalahati ng kanilang lakas o pwersa nitong New People's Army ay na-neutralize. Ang ibig sabihin, ayon sa nasabing opisyal, sumurender at ang iba ay napatay sa mga operasyon. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. 5:12 ang oras sa buong kapuluan. Mga smuggled na sigarilyo na kumpiska, may-ari ng tindahan na huli din ng mga pulis sa Masen City, Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Nakumpiska ng Police Regional Office 8 katuwang ang Bureau of Internal Revenue Eastern Visayas may smuggle na sigarilyo sa isang anti-smuggling operation isinagawa sa Barangay Mambahaw, Maasin City, Southern Leyte. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisong Kapoy. Kinilala na General Kaping suspect si Elias Nor, store owner at residenteng Maasin City, Southern Leyte. Nakumpiska sa kaniyang 2 rima at 14 na pakita ng smuggle na sigarilyo. Lumabas sa mga sigarilyo walang BIR tax stamps at hindi nakapagpakita ang suspect anumang permit otoridad para ibintang mga ito. Ang matagumpay na operasyon ng kapulisan nagpapatunay na pinalawak na operasyon laban sa smuggling, mas lalo pang pinaigting ng PNP Camp Roberto Cangleong Palolite Monitoring at Intelligence Driving Operations laban sa mga smuggling activities upang manatili ang kapayapaan, kayusan at proteksyon sa kita ng gobyerno. Ang lahat na kumpiskang ebidensya sa kasalukuyan na sa kustodiya ng BIR Eastern Visayas sa Palolite para sa tamang disposisyon. Kasabay nito inihandar na rin ang kakulang dokumento para sa
regular filing laban sa suspect kaugnay sa paglabag ng National Internal Revenue Code NIRC. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Isang motorsiklo bumangga naman sa kotse sa Ordonata City, patay yung rider. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Ordaneta City District Hospital ang isang 46 anyos na motorcycle rider matapos magtamo ng malubhang sugat sa katawan ng bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa kotse sa Ordaneta City. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renan Tipitpitan, naginap ang aksidente sa Manila North Road, Zone 6, Barangay ng Kayasan. Alas 8:30 ng gabi sinasabing lungsod kung saan minamaniho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang bumangga ito sa kotse na minamaniho na isang 52 anyos na ginang na kawani ng bangko na lumiliko pa kaliwa sa isang subdivision sa lugar. Dahil sa walang suot na helmet ang biktima, napuruhan ng ulo at mukha nito na naitakbo pa ng LGU ambulance na nabanggit na paggamutan, subalit nalagutan ng hininga habang ginagamot ng mga doktor. Nagpositibo sa alcohol threat ang nasawi. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, R30 Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ibinasura ng Court of Appeals ang perjury case na inihain laban sa exorcist priest na si Father Winston Kabading. Kaugnay na naging pahayag nito na hindi totoo ang Marian apparition na nangyari noong 1948 sa Lipa, Batangas. Sa 37 pahinang desisyon, pinabura ng CA First Division ang petisyon ni Kabading na baliktarin ang naunang ruling ng Quezon City Regional Trial Court Branch 96 na huwag ibasura ang kaso. Ayon sa CA, bigo ang prosekusyon na ipasok sa case information ang lahat ng elements ng perjury alinsunod sa Article 183 ng Revised Penal Code. Sa naturang kaso na isinampa ng Office of the City Prosecutor noong Enero ng 2024, nagugat ito sa reklamo na inihain naman ng retired Sandigan Bayan Justice na si Harriet Demetrio na isang deboto ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. Iginiit ni Demetrio na bigo si Kabading na isama sa kanyang counter-affidavit ang 1951 decree ni Pope Pius XIII na sumasang-ayon sa findings ng Vatican na walang supernatural origin at karakter ang naturang apparition. Ganman, nanindigan ng CA na batay sa records, nakapagsumite pala si Father Kabading ng kopya ng nasabing papal decree sa Office of the City Prosecutor. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Good morning. At syempre kay Kaador Plato. Tuloy nyo lang inyong advokasya para po sa kawayan Kong Ador. 60 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka kayo po ay may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang hapon na po sa mga suki natin dyan po sa Toronto, Canada. Sa aking Sansepata, pagaling ka. 18 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ones, magandang umaga,
Pilipinas. May buntang sumating paminaw natin diyan sa Subo. Magandang umaga din sa mga taga Davao. Sa mga suki natin diyan sa Oriental Mindoro. Good morning po sa inyo, ha? At saka siyempre sa mga taga Arayat, Pampanga, ha? Maya pa aba kay Kayungan sa ating mga suki diyan po sa Arayat, Pampanga, ha? Pinababati po ni Justice Max de Leon, ni Justice Energito ng Sandigan Bayan ang kanyang pinsan, si Konsihal Alan Mendoza ng Balete, San Nicolas, Batangas. Si Konsihal Alan pala yung nagdiriwang ng birthday today. Binabati ka ni Justice Sener Consi. Justice, baka gusto nyo, padalhan natin siya ng tsokolate, para mas masaya at mas humaba ang buhay, ha? Padalhan natin ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho ang magsasaka, magniliyog dyan po sa lalawigan ng Quezon ng high value crops, additional high value crops. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha, ng raw material galing din po sa anin mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 5,000 ang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! So, yun pa rin. Teka, ano nga ba yun? Sandali lang, Ma'am Mabel, nakalimutan ko yung clue ng ating Mahiwagang Tunog na nagkakahalaga ngayon ng 5,000 pesos. Basta ang mga sagot ho ninyo, ipapadala pa rin ninyo sa 0919-282-6485. At sundin ho ninyo ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. No winner pa po, sabi ni Ma'am Mabel. Pero Ma'am Mabel, pakipadala mo nga yung clue. Nabura ko dito. Ayan, hindi tuloy ako makapagbigay ng dagdag na clue para mapanalunan na itong 5,000 piso. Kasi pag hindi pa natin napanalunan to, madadagdagan lang ito eh. Padala mo nga yung clue, Ma'am Mabel. Hindi ko makakita eh. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! May nga sa mga taga Lower Tala, Bayawan City, Negros Oriental. Proseso ng pagkuha ng ayuda dapat na masimple. Hindi kailangan ng maraming requirements. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pansares 28. Raymond, good morning. Tatanggalin na ang mga hindi importanteng requirements sa pagkuha ng ayuda mula sa gobyerno. Ito ang inihayag ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Inilahad ito sa pagdinig sa kanyang isinusulong na panukalang batas para gawin ng institutionalize ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ni Tulfo na nagsilbing kalihim dati ng DSWD, lilimitahan sa 2 na lang ang requirement. Sa mga nangangailangan ng medical assistance, ang kailangan lang ay valid ID at hospital bill. Hindi na kailangan pa ang barangay indigency form at marriage contract. Pinapasukan ng politika sa paghingi ng indigency form sa barangay dahil kapag hindi kakampi ay tiyak hindi bibigyan. Kabilang sa mga hinihingi kapag kailangan ng ayuda ay valid ID, Certificate of Indigency, barangay clearance, notaryadong affidavit, social case study report, at kung minsan ay pati marriage contract. Nagpasalamat si Senator Erwin sa DILG agad tumugon sa kahilingan na ipagpawal ang mga epal na politiko sa bigayan ng ayuda.
Ito'y kasundang inilabas ng Memorandum Circular 2026-066 na nagbabawal sa paglalagay ng pangalan at mukha ng mga politiko sa mga proyekto na pinopondohan ng gobyerno. Ito si RH28 Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, maraming matatanggal na mga signages. Lalo na yung mga bagong gastos na naman yan. Siguro ano lang, moving forward, yung mga future projects, ano ha. Impeachment complaint laban kay BP Sara, isasampa ngayon ng Makabayan Black. Detalye na balita mula kay Manang Milky Reganan, Ritual. Manang Milky. Isasampa ngayong umaga ng Makabayan Block ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang complainant ay ang Makabayan Block at sila rin ang endorser dahil base sa House Rules, pwedeng tumayong complainant at endorser ang mambabatas. Ang Makabayan Block ay kinabibilangan na Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela Women's Party. Ang grounds ng impeachment ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and other high crimes. Nilinaw ni Tino base sa tugon ng Korte Suprema sa mga motion for reconsideration, hindi due process ang dahilan kaya sinasabing unconstitutional ang pagsasampa ng reklamo kay Duterte kundi binase ito sa session days ng Kamara. Kaya sinabi ni Tino pwede nang magsampa ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo simula pa noong January 14. Sabi ni Tino pareho pa rin ang mga issue laban kay VP Sara na kinabibila ng questionable paggamit ng confidential funds, death threats laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, lahat ng mga ito hindi pa napapaliwanag ng maisampang impeachment complaint noong 19th Congress. Ako si Milky Reganan, nagulat para sa DZRH. Araw ng Linggo, ganap na alas 6 ng umaga. Ayon sa mga kumpanya, ang pagtaas ng presyo ng LPG ay naaayon sa February International LPG Contract Price Adjustment. Bunsod naman ang paggalaw nito sa world market. Ito pa, bad news pa rin sa mga motorista. Bibigyan natin mamaya pagkatapos ng report ni Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin patuloy pa rin na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan na may mga isolated thunderstorm. Itong shear line dito sa Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin na may mga isolated light rain. Sa nalalabing bahagi naman ng Pero pagka nag-LPA ito at maging bagyo, anong magiging pangalan? Nasa letter B na po tayo. G? G na ba tayo? Letter B po. Wait lang po. Yan. Nahanap ni Ma'am Chanel pagka G, hindi naman siguro guwapings. Hello, Sir Angel. Sorry po. Basyang po. Anong pangalan? Basyang. B. Opo, B. Basang. Akala ko beautiful. Sige, Ma'am Chanel, thank you ha. Pero malaki ang chance nito kasi sa ngayon po malayo pa. At pagiging low pressure area pa po yung inaabangan pa po natin kung maglo-low pressure area po siya. Pero the conditions are conducive. Posible po na maging low pressure area po siya. Oo nga kasi malayo pa, nasa dagat pa eh. Nakakapag-ipon pa ng lakas. Sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod dyan po sa New Jersey. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Canada. Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes dito po sa Pilipinas. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahan tataas ang humigit kumulang 10 sentimo kada litro ang gasolina. Ayun, 45 centavos naman ang posibleng taas presyo ng kerosene at ang diesel madadagdagan ng 85 sentimos per liter.
Ang naturang price adjustment ay bunsod ng supply disruption sa Estados Unidos dulot naman ng masamang kalagayan ng panahon na nakakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 million barrels a day. Maganda umaga, Pilipinas! Nakahanap ng bagong solusyon ang mga salarymen at mga manggagawa sa Japan para sa kanilang work-related stress. Aba, ito ay matapos buksan ang job-changing consultation bar, isang kakaibang establishmento kung saan pwedeng uminom ng libre habang kumukonsulto tungkol sa kanilang problema sa trabaho o karir. Uy, baka may gustong magbukas nito, ha? Gusto mo mag-invest? Baka gusto niyo mag-pool ng ganito para makatulong kayo doon sa mga namumroblema sa kanilang trabaho o karir. Imbis na sa loob ng malamig at formal na opisina, ang konsultasyon ay nagaganap sa isang nakaka-relax na bar setting. Dito, malayang makapaglalabas ng saloobin ang mga customer tungkol sa stress sa kanilang kasalukuyang trabaho, plano ng paglipat sa kumpanya o career moves at iba pa. Itinuturing ang konseptong ito na kombinasyon ng networking, therapy at happy hour. Ayon sa mga nagpasimula ng naturang bar, mas madali para sa mga tao na maging tapat at bukas sa kanilang problema kapag sila ay wala sa formal na setting o kapaligiran. Ayun. Kasi bagay ang mga Pinoy, di ba? Pagka nakainom, gumagaling sa English. Oo. Pagka nalalasing na, gumagaling sa English eh. Ganun ang Pinoy, believe ka, no? At pagka nakipagdebate yan, parang alam na alam ang history ng politika sa Pilipinas. Babanat pa. During the Roman times. Did you ever know? Lasing lang yan. Maganda umaga, Pilipinas! Kung hindi daw lasing, nakikipagdebate sa Kongreso. Mamimiss mo tuloy yung yung mga yung mga batikang mga politiko dati. Sila Pabling Garcia. Nandiyan pa naman si Rufus Rodriguez eh. Pero pagka tumayo yung mga yan during the Asian times. Would you agree, Mr. Speaker? Asian times, ang pinag-uusapan lang ho natin traffic violation lang yata yung pinag-uusapan Ayan. Kaya lang nangyayari ho sa mga batas. Dami-dami nating mga batas. Karamihan suggestion. Maganda umaga, Pilipinas! May nananakit namin yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa namikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen, para po yan sa skin at joints. HMB, pampalakas ng muscles. Glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi po gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 37, makalipas po ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay magandang umaga kay Selma Tarima dyan po sa South Korea. Ohayou gozaimasu. Ayan. Ohayou gozaimasu. Sa ano yun Sa Japan yun Anong sayo? Ayan. Anong sayo? Ganon pa rin. Ayan. Ay, teka muna. Ito si Justice Max De Leon, pinababati din ng happy birthday ang kanyang mother. Si Nanay Delia. Uy, 83 years old ng nanay ni Justice Max De Leon. Nanay Delia De Leon, happy 83rd birthday. Binabati ka ng inyong poging anak na si Justice Max. Saan daw ba ang blowout? Justice Max, Yan. Hindi, pero tsaka na kasi 90th anniversary ngayon ng CAA, Kaya relax muna si nanay, Yung blowout coming.
Magandang umaga, Pilipinas! Namok naman ang ilang personalidad at grupo sa motorcade caravan na nananawagan ng pananagutan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at pagbibitiw sa pwesto ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binaybay ng mga sasakyan na may nakapaskil pang tarpaulin ang EDSA mula White Plains hanggang Monumento at umikot ng Commonwealth Avenue sa katinapos ang caravan sa tapat ng House of Representatives. Pinangunahan ng motorcade caravan ni dating Congressman Mike Defensor, habang isa pang motorcade ay inorganisa naman ni dating AAP Chief of Staff Hermogenes Esperon Jr. Isinagawa nagsimula Paranaque, dumaan sa C5 at Marcos Highway at nagtapos din sa Batasan Pambansa Complex. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad ay pakita ang pagkakaisa at panawagan para sa pananagutan. Nagpahayag naman ang pagdududang Malacanang sa kredibilidad ng mga nag-organisa ng naturang motorcade. Ayan. Oy, teka nga pala ha. Last week pa nila ito inaabangan Sino daw po itong taga-Senado na lihim palang masaya dahil sa mga ghost na kanilang iniimbestigahan ngayon ha, dyan po sa Kapulungan. Alam ba ninyo, kaya naman pala nakasmile ito Aba, meron daw palang kota na 100 manok per witness ha, na ayaw magpatawag sa investigasyon. Pala maraming sabit doon sa mga ghost na iniimbestigahan ng nakasmile, ano ha? Marami naman ghost silang iniimbestigahan doon, di ba? Ghost project, ghost flood control, ghost receipt, ghost collection, anything ghost. Ayan, ayan, kumusta na kayo mga bata ni Pogi, ano ha? Na hindi na nakakota, nanga-promote pa. Ayan. Ayan, in the blue. In the blue daw po yung mga kasamahan ng naturang bagito kapag nalaman nila na sila pala ay nabukulan. Ay kayo namang nabigyan ng exemption, wag na kasi kayong magyabang. Noong una, ayaw kong maniwala na may ganong milagro dyan ho sa Kapulungan na yan Pero nung biglang natahimik na ang investigasyon at nabaling na sa kung saan, aba, mukhang may katotohanan na nga, ano ha? Nakakabingi ang katahimikan. Gandang umaga. Comelec magpapatupad ng mahigpit na gun ban at checkpoint sa 8 barangay sa Antipolo dahil po sa special elections. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigpit na ipapatupad ng COMELEC, katuwang Philippine National Police ang gun ban sa 8 barangay sa 2nd District ng Antipolo City bilang bahagi ng seguridad para sa nalalapit na special election. Bukod sa gun ban, maglalagay rin ng mga checkpoint upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ang halalan. Kabilang sa mga barangay na sakop ng gun ban, ang Kalawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Ipinagbabawal sa ilalim ng gun ban ng pagdala o pagbiyahe ng anumang uri ng armas, deadly weapon, pampasabog at controlled chemicals, pati na rin ang paggamit ng mga bodyguard maliban kung may mga pahintulot mula sa COMELEC. Ang election period ay mula February 12 hanggang Marso 29, 2026 para punan ang pwestong iniwam ng yumaong kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo na si Representative Romeo Acop na bumanaw noong December 20, 2025. Samantala, magsisimula na ang pagtanggap ng aplikasyon para sa gun ban exemption o Certificate of Authority mula February 2 hanggang Marso 18, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa mga weekend at holiday. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, 90th anniversary ngayon ng CA Hindi ka ba imbitado? Papasalan natin. Baka Nagintay kami ng invitation mula sa Court of Appeal. Hindi ka punta na ng Padre Paura. May Zumba yata sila ngayon Ngayong umaga. Si Justice... si Justice Max De Leon papunta na daw ngayon doon. Naka-sporty attire na daw siya, ha? Ayan. Mamaya, papasalan natin yung Court of Appeal. Ayan. Sige, maraming salamat, Boy. Samantala, abogado ni Saldico ikiniit na hindi alam kung saan nagbitiw ang kongresista. Detalye na balita mula kay Giselle Caport, RH 15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuya Angel. Iginiit ng abogado ng puganting si Saldico na hindi niya alam kung saan nagtatago ang nagbitiw na kinatawa ng Ako Bicol. Ginawa ni Atty. Roy Lundain ng pahayag sa DZRH News kasunod ng report na nasa Sweden si Ko ngayon. Ito'y matapos sa muno ng dating kongresista ang resolusyon ng ombudsman na nagresulta sa paghahain ng kasong graft and malversation laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Sa dokumento kasing kalakip ng petisyon sa Korte Suprema noong January 25, nakasaad na nasa Stockholm, Sweden siya nitong entrada ng Enero. Kinumpirma naman ni Rondain ang petisyon ng kanyang kliyente sa kataas-taasang hukuman pero hindi umano niya sigurado ang kalakip nitong mga petsa. Bagamat walaan niyang nagtanong sa kanya kung nasaan si Ko, nanindigan ng legal counsel na hindi niya alam ang kinaroroonan nito sa ngayon. Sa panig naman ng National Bureau of Investigation, tinatrabaho na nila yung mga liham sa kanilang mga counterparts sa Sweden, Cambodia, iyon din sa Portugal upang beripikahin ang ulat na doon nagtatago ang former congressman. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Nasirang cellphone sa bayan ng Llanera, muling mapapakinabangan ng mga magsasaka. Bakit nasira yung cellphone nila? Alamin natin mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Pinangunahan ni Administrator Engineer Edgardo Gillian ang pag-turn over ng Talavera River SDC siphon na nasira noong nakalipas na kalagitnaan ng taong 2025 dulot ng sunod-sunod na mga bagyo. At dito nga, sumailalim ito para i-rehabilitate at muling gawin sa harap ng grupo ng mga Irrigators Farmers Association at kinatawa ni Senator Francis Kiko Pangilinan kahapon kahit araw ng linggo, tuloy ang trabaho at naging saksi ang maraming mga magsasaka sa naturang lugar para nga sa turnover ng naturang proyekto. Ayon kay Giler, nasa mahigit 39,000 hektaryang sakahan ang mapapadaluyang muli ng tubig na may kabuuang 26,335 na mga magsasaka ang makikinabang dito. Lalo pat kasalukuyan ng nasa growing stage ang libu-libong hektarya ng palayan sa tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Ayon kay NIA UPRIS Manager Engineer Alvin Manuel, sinik niya na gawin ang halos sa loob ng 3 buwang rehabilitation para maipastrack. At ito nga ay utos na rin ng Pangulong BBM ang agalang repair nito upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagpasalamat naman ng mga farmers, irrigators at sa panguna ni Irrigators Farmers Federation President Dante Lasatin ang agarang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Samantala, PhilAm activist na si Santal Anicoche. Aba, inamin ito ang presensya niya sa kampo ng NPA. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, inamin ng Filipino-American activist na si Chantal Anicoche na nagtungo siya sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro upang kumonekta sa New People's Army matapos maging bahagi ng global network para sumuporta sa Communist Party of the Philippines. Ayon kay MTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr., ito ang kondisyon kung bakit pinayagan ng makalipad si Anicoche pauwi sa Estados Unidos kasama ang kanyang ina. Ginawa ni Torres ang pagbubunyag bilang paglilinaw na hindi nag-issue ng order to leave ang Bureau of Immigration bilang patunay na absuelto si Anicoche. Sabi ni Asik Yusek Torre, inamin din ito nang habang sumasalang siya sa debriefing sa Camp Kapimping sa Tanay Rizal. Nakalipad na pa Amerika si Anicoche makaraang makumpleto ang medical procedure at sunduin mismo ng kanyang ina sa 2nd Infantry Division Army Station Hospital. Magunitang na-rescue siya ng militar sa mismo lugar ng bakbakan laban sa NPA noon lamang nakaraang buwan. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Wala naman kasi ding baril na nahuli doon kay Anicoche. Ay, sabi ni Bentong, ang tawag daw doon yung bar sa Japan, binabanggit natin kanina, AA naman daw sa kanila. Pero hindi daw yan uubra sa Pilipinas. Malamang pumunta doon, uminom lang libre.
Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Toronto, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Ay, magandang umaga kay Chairman Roland Paulino. Chairman Roland, good morning ho sa inyo. Mas mabigat naman daw ho yung mga impormasyon nakarating kay Chairman Roland. Abay, mantakan nyo sa Bureau of Fire Protection, hindi daw po 500,000 ang hinihingi. Mga 750 naman. Para ma-promote. 750 hanggang 1 million. Balupit ano ha? Pinalo nyo mga taga-BIR. 750 hanggang 1 million para ma-promote. Lupit ano ha? Sa Bureau of Fire Protection yun. Bagay. Kayang-kaya naman daw nilang bawiin yun sa pagbibenta ng ano. Kahit walang laman na fire extinguisher, okay na, ano ha? Kaya ngayon, sabi to sila, iniimbestigahan na ni Secretary John Vic Remulla. Check, tuloy nyo lang yan ha. Yan talaga marami hong madadaling mga tulisan ha. Yan po sa Bureau of Fire Protection. Susunod na po ang 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American author na si Doris Smith. Ang sabi po ni Doris Smith, arguing with a fool proves there are two. Kaya wag na ho tayong magtaka kung bakit nananahimik ang Korte Suprema at ayaw makipag-argue sa mga nagsasabing merong judicial overreach. O nga naman, kung fool yun, bakit ka makikipagtalo? Pareho lang kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga. This time check is brought to you by ACS